Ito paulit-ulit niya pong sinasabi, sir, na yung pong binabanggit nyo na ghost projects dito sa Taguig, bakit daw po nakafocus lang sa kanila at parang unfair naman daw po na sabihin at ihalin tulad yung mga yung mga projects ng Taguig dun po sa nangyari sa Bulacan. Senator Ping, gaano po kadaming ebidensya na ang hawak nyo sa ngayon? Sa ngayon, meron na kaming 5 case studies, documented lahat, may mga contract IDs, may mga photos, may mga progress billing, final billing, may vouchers, may hawak pa nga kaming cheque. Tapos lahat documented ito. Kaya nga na-turn over ko na sa Office of the Ombudsman kasi para mapadali na yung kanilang fact-finding investigation at mapunta na agad sa preliminary investigation para matungo doon sa tinatawag kong logical conclusion. So kung nasa ombudsman na po ito, sir, may ugnayan na po kayo sa kanila, mga gaano po katagal? Ano daw pong plano nila dito? Para lang po alam ng publiko kung sakali. Pag nasa ombudsman na yung mga dokumento, what's next? Pag nasa ombudsman ng dokumento, ma-accelerate yung tinatawag nilang fact-finding investigation. Why? Kasi tukoy na eh. Kasi pag nagpa-fact-finding sila, mangangalap pa sila ng mga dokumento na voluminous, tapos sila pa yung magsusuri, sila pa yung sabi nating iisa-isahin. Pero ito, nandyan na, binigyan na namin lahat. So mapapadali yung period ng fact-finding investigation at agad-agad pwede nang ito. Actually, yung dokumento mga binigay namin, may mga pangalan, may mga dokumento. Official records ito, no? Na of course, ipoformalize nila yan sa pamamagitan ng pagsupina ng mga records mismo sa DPWH at kung ano pang maahensya. Pero yon parang pang-una naming mga dokumento na culled from government websites, 5 case studies yon. Iba-iba yung, pag sinabi kong case studies, ito yung iba-ibang pamamaraan, iba-ibang schemes kung paano pamamaraan ng pandarambong sa pamamagitan ng mga ghost flood control projects. Ang banggit nyo po last time, correct me if I'm wrong, ay mas malala pa dun sa nadiskubre nyo sa Bulacan. Bakit po, Senator? Kasi meron silang sinunod. Yung Taguig, the District Engineering Office, meron silang mga sinunod na template na ginamit sa Bulacan. And I think na ito yung parang pangkaraniwan ng sinusunod ng mga iba't ibang District Engineering Office. Kasi nahirati na sila. Halimbawa, isang example, paulit-ulit ginagamit yung photograph. Kasi pagka may progress billing at saka final billing, supported ito ng mga litrato, yung progress ng paggagawa. So ang nakita namin doon, at least 6 na litrato yung paulit-ulit na ginamit. Halimbawa, nagamit na nung 1 taon, natapos na yung proyekto doon, yung the same photograph or photographs gagamitin ulit para maningil sa bagong proyekto. Paano namin natuklasan? Kasi ang DPWH, meron silang tinatawag na geotagging. Tapos meron dyan nakasulat na grid coordinates, yung exact na lokasyon ng proyekto. Ngayon, nung kinumpare namin yung mga photographs doon sa bago at sa huli na kumpleto na, nasingil na, pati anino ng poste, pareho eh. Tapos pati yung tao, yung relative positions ng mga tao, yung crane, hindi talaga nagbago. Ang binago lang petsa. From say, halimbawang 2024 o 2023 yung unang photograph, babaguhin lang yung petsa, gagawing 2025. So ganun ang isang scheme, isang pamamaraan. Yung isang pamamaraan din, yung 2 appropriation sa GAA, tigwa 100 million. Hindi lang isang case ito, marami ito. Pag sinabi kong case study, bawat study may mga iba't ibang mga kaso pa. Sub-cases, ika nga. Isipin, pare-pareho yung modus operandi. Halimbawa, yung Taguig River, tukuyin ko na, Taguig River, by yung linear meters, halimbawa, isang proyekto, 100 linear meters yung gagawa ng slope protection. So, yung 10 meters doon, yung overlap sa susunod na phase na panibagong linear meters, panibagong kontrata yon. So, nung kinompute namin, ang lumalabas na kwenta per linear meter ang gastos pag slope protection, nasa mga 481,000 pesos. So, kapag kinakpan, in-overlap yung sabihin nating 10 linear meters, so natapos na yung 100 linear meters, pero yung 10 linear meters doon, i-overlap sa susunod na phase. So, bali, 90 linear meters lang yung ginawa, pero
ang sisingilan pang 100 linear meters. So agad-agad nadaya yung gobyerno ng mahigit 4 milyong kagad kasi 10 times 481, that's 4.8 million pesos kagad. Mm. Eh ang haba nun, pagkahaba-haba, yung susunod, yun nga, yung malayo, nakita namin yung proyekto 2,000 meters away, ginamit para dito sa bagong proyekto na sinisingil. So may mga nakapirma doon na mga DPWH officials sa Taguig. Actually, ang nakakasakop dito, yung tinatawag na First Metro Manila District Engineering Office. Ang jurisdiction nito, Pasig, Pateros, at saka Taguig. Pero uniquely, yung Taguig, kasi ang modus operandi sa Taguig, talagang controlled by one and the same person. Nag-iisa lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano lang yan. Walang makakagalaw doon nang wala siyang go signal. Na-identify na rin namin at kinukumpleto namin yung money trail. No? Kung paano inihahatid ng contractor, yung kickback, kanino binibigay, tapos ang final repository, may mga pangalan kami dyan. At meron kaming testimonya patungkol dyan. So it's up to the ombudsman to evaluate kung magne-necessitate ito, sufficient na ba ito, para umabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of conviction. Pag umabot doon, necessarily, ipapile nila information sa Sandigan Bayan and warrants of arrest will be issued. Kung aabot doon, ayoko pangunahan yung ombudsman kasi may sarili silang pamamaraan pag-evaluate ng mga ebidensya. Pero sa amin, based sa aming experience din, dahil doon sa mga nauna naming na-investigahan sa Blue Ribbon Committee at naipadala rin namin yung records sa ombudsman, medyo tansyado na namin. Calculated na namin kung ano yung aabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of punishment. But sabi ko, ayoko pangunahan, magsasagawa sila ng sarili ng fact-finding based on the records and documents that we sent them and affidavit. Tapos, magsasagawa sila ng sariling evaluation. Magpe-preliminary investigation sila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.